Pag natikman mo naman itong kalabasaan malunggay na pandesal na ginawa natin, siguradong hindi ka nabibili sa bake shop. At ito na nga, napakasarap, napaka-soft and fluffy. Ayan. Napaka-masustansya to. Sa dalawang gulay pa naman na nilagay natin. Ayan, napaka-nutritious pa. So, madali lang itong gawin. Tara, umpisahan na natin ang gumawa ng masarap nating pandesal. So, unang-una ay kailangan natin ng bread flour or all-purpose flour. Ayan, mga about 4 cups po. And then, naglagay tayo ng kunting sugar, powdered milk, instant dry yeast. So, paghalo-haluin muna natin. So, hindi na natin kailangang i-proof pa itong ating yeast dahil gumamit tayo ng instant. So, naglagay din tayo ng kunting tubig, warm water po, about 3/4 cup. Lalagyan din natin ng 1 tablespoon of vanilla essence. And then, lalagyan din natin ng 5 tablespoon of butter at saka 1 cup of boiled mashed kalabasa. Ayan. So, lalagyan din natin ng 1/3 cup of malunggay. At pagkatapos ay slightly mix lang muna natin. At pagkatapos ay lalagay natin dito sa ating mixer. Gamit itong dough, so i-mix lang hanggat sa maging smooth and elastic po itong ating dough. Pwede din naman natin gawing mano-mano, kaya lang medyo matagalan lang po ang pagmasa. Pag ganyan na po ang dough na hindi na po dumidikit sa bowl, ay pwede na po ito. Ayan. At tanggalin na itong dough. Mag-brush lang ng kunting cooking oil dito sa isang bowl at ilipat natin itong ating dough. Form dough into a ball. Pag ganyan na po ka-elastic yung ating dough ay perfect po to pag nagawa na natin ang ating pandesal. At brush lang natin ng kunting cooking oil sa ibabaw. Takpan ng cling wrap at saka tea cloth. At hayaan lang natin ng isang oras hanggat sa dumoble po yung size ng ating dough. At pagkatapos ay punch the dough down to release the gas bubbles. Ayan po. At hatiin lang natin itong ating dough sa dalawa. At pagkatapos, each lag, i-divide lang natin into 8 equal portions. So, instead of 16, nakagawa po ako ng mga 17 pieces. At pagkatapos ay i-roll lang natin into small balls. So, ulitin lang natin gawin to sa natirang portions ng dough. So, ganyan lang po. At pagkatapos ay i-roll na natin dito sa breadcrumbs. Napakadali lang talaga ang gumawa ng pandesal. Hindi naman maselan ang paggawa nito. At pagkatapos ay i-arrange lang natin dito sa isang baking tray. And then takpan lang natin ng tea cloth at hayaang umalsa ng mga 30 minutes. Preheat lang natin yung ating oven ng about 365 degrees Fahrenheit. At saka i-bake lang natin ng mga about 15 to 20 minutes. At pagkatapos ay hanguin na natin. At eto na nga, ang sarap, napaka-soft and fluffy. Perfect talaga yung ating pagkagawa. So, itry nyo na din tong gawin mga mamshay. Siguradong magugustuhan nyo rin po. Tara, mag-coffee na po tayo. Maraming salamat!